Ito nga, sana marinig mo kami, maunawaan mo kami, Mr. President. Maawa ka sa amin. Kung maaari lang, resign. Ito ang wow trending state chairman ng MNLF na nawagan na rin na mag-resign na si Marcos Jr. Sa kanyang interview, sinabi ni Asis Mongcolament na maawa ka sa bayan, maawa ka sa aming mga taga Mindanao. Bugbog sarado na kami, puro na lang promises ang ibinibigay sa amin. Pero ito ngayong administrasyong Marcos ay iba. Sana maunawaan mo kami, Mr. President. Maawa ka sa amin, kung maaari lang ay resign kung hindi mo kaya. Pero kung kaya mong kontrolin ang sitwasyon, kasi ang akala namin sa iyo ay mabait ka from the start. Kung kaya mong kontrolin ang asawa mo, pinsan mo na congressman na si Martin Tambaluslos Romualdez, okay. Pero kapag hindi mo kaya, please resign. Buwelta pa nga ng mga nanonood sa live interview ni Asis Mongcolament na, Sir, people power na, sasama kami sa inyo. Marami na kaming mga taga Luzon na nabudol din na katulad ninyo. People power ang hinihintay namin. Support sa inyong mga MILF. Magsanib puwersa na tayo. Waiting na lang kami dito sa Luzon. Huwag kayong mag-alala, support kami sa inyo. Malapit ng maligwak ang gobyernong ito, mark my words. Samantala, duda naman ang mga netizen sa 13 billion na halaga ng shab-shab na nahuli sa isang checkpoint sa Batangas dahil ang daming butas. Una nang sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na 2 tons daw ang nahuling shab-shab sa Batangas. Pero kinabukasan ay binawi nila ito, naging 1.4 tons na lang. Ito from 13 billion to 9 billion. Hindi din matanggap ng mga netizen ang facial expression ng captain na nakahuli na on the spot promotion pa, dahil bakit parang hindi ito masaya at kinakabahan ng sobra. Kaya tanong ng mga netizen, ano ang mangyayari sa driver na ex-US Army? Makukulong kaya? Ano ang update, o baka matulad ito sa mga ibang malalaking tao na involved sa pinagbabawal na shab-shab na bigla na lang nawala at wala na tayong balita? Katulad na lang ni Herman Agujo. Kaya ito ang komento ng mga netizen na wala na kaagad sa news, pero definitely part ng accomplishment yan sa zona. Budol-budol man moves. Wala man lang magshots. Si Sayarot nga may pamagshot pa, pero convoy pa nila. Ni hindi nag-selfie para pumasok sa kulungan. Only in the Philippines. Only mga katarantaduhan sa gobyerno kailangang kuyugin na ng taong bayan. Huwag nang patagalin. Maabswelto yan parang si Sayarot, tapos magkakaroon ulit ng drug by bus para bida na naman si Kuting. Paulit-ulit na lang. Ano pa, idi abswelto, nakadeal na yan. Kasama yan sa script. Papayag ba naman yan? Hindi naman siya bangag para ipahamak ang sarili niya. Abswelto because contaminated na ang bilyones worth of shab-shab the moment diniskarga nila. Alangang taga-PIDEA present during sa apprehension. Ek-ek, wawa si mamang pulis na tanga for the minute. Magandang araw, Pilipinas! Andito na naman ang Boljakera ng Bayan. Bago ang lahat, ayaan niyo munang i-welcome ko kayo sa Dadan! Polvoronic Government ni Kuting! Meow! Ayan, available yan sa ating store, dyan sa ating YouTube channel. Alright. Sa ating Teespring, I think Canada, not Canada, sorry, Europe and USA. Look at that, Polvoronic Government. Meow, meow, meow. Okay, si Kuti. Okay, mga palangga. Ano na naman to? Binudol na naman tayo. Okay? Ang title natin is Stage Polvoroni Marcos Kuting Jr. or Cover-Up Operation. Tignan natin to. Bakit wala yung mga palangga ko? Okay. So sana hindi yun na-miss yung aking jalindog, ha? Huwag niyong i-miss. Alright. Ngayon, mga kababayan. Babaka natin to para makita natin yung Polvoronic Kuting. Lalayo ako ng konti. Okay. So mga kababayan, kahapon nung nag-vlog tayo, very intense. At hindi ko pa napanood yung press conference ni Marcos Jr.
patungkol nga doon sa nasabat nilang Dramatization 101 na polvoron. Okay. Pero bago ang mga eksena na stage nga dyan kahapon sa Ali Tag-Tag, okay, meron akong balita sa inyo. Super duper good news. Okay, lahat naman tayo super duper good news. Aha. Sana all malaki hinaharap. Ay, si Winnie. Talagang yun ang na-notice mo, hindi yung caption. Ay. Okay, from Papua New Guinea, si Jove Lagahit. Abang layo ng agwat natin palangga. Okay? Ang layo pala ng distansya natin. Si Trime again. Aha, si Emma Sarcol, si Belen Pinaranda. Okay. Here's the thing. Okay, here's the thing, pating. Sa mga kababayan, good news dahil, okay, wait a minute. Okay, may titignan lang ako ng bonggang-bongga. Baka nag-message si Lasso. Baka nag-message ba si Lasso? Baka giatay ba? Okay. Alright. Alright. Okay, tingnan natin to. Baka siya nag-message ng bonggang-bongga. Kasi galit na sa akin ang hitad. Alright? So mga kababayan, na windang, ito kailangan natin ulit-ulitin. Kasi na-preempt na nga natin. Good news, dahil si Lazo, PIDEA chief, na isang vangag ay najujuang na. When I say najujuang, litong-lito na siya kung sino yung puting ahas. Dahil, mga kababayan, in-expose ko sa inyo kahagabi na pinapirma ni PIDEA Chief Lazo, yung ng dibdib, okay? Kay Attorney Delgado, okay? So, pinapirma niya, di ba? Puwersahan niyang pinapirma ng affidavit ang mga ahente or agent, PIDEA agents na pasinungalingan, okay, ang authority to operate na pinakita nating dokumento na si Marcos Kuting Meow Meow Meow, nga, Marcos Kuting Meow Meow, tapos lang natin para hindi na ako yumuko, para makita niyo. Right, si Marcos Kuting Meow Meow Meow, mga kababayan, at si Terry ay dapat re-raid. Okay? So, pinapirma ni PIDEA Chief ang mga agent. So, ayan, alam nyo na yan. Okay? Kaya sabi ko nga, kapag lumabas yan sa future o sa parating na investigation, sa Senate hearing o Senate investigation in aid of Chuba-Chuba legislation, pag nilabas siya mga dokumento na yan, hindi na yan uubra. Kasi sinabi ko na dito, kaya nabubuang na nga si Lazo. Si Kuting, si Lisa, nabubuang na yung mga buwakan ng ina. Kasi nagugulat sila na nalalaman na ng bayan. So ngayon, another good news, mga kababayan, kailangan ko sabihin kasi ito yung totoo. Okay? Kaya kailangan natin tumutok para wala nang kawala. May nagsabi sa akin na ating palangga na natanggap na ni Senator Bato. Personally, alright, dun sa isang taong kilala niya, kilala namin dalawa pareho, na ipinarating sa akin at ipinarating ko sa inyo na positive, okay? When I say positive, 100% na napunta na kay Senator Bato ang letter ni investigating agent na willing mag-testify na nung gabing yun, nung March of 2012, 11 actually. Kasi 10 yung unang papel, din 11, okay? The next day. Nakarating na sa kanya ang letter ni investigating agent na willing mag-testify at sabihin na yes, indeed, ang pinakita ni Maharlika na dokumento ay totoo at nasa file ng PIDEA, which is again confirmed yan ni Pangulong Duterte noong yung nakaraang pagtitipon o rally na bonggang-bongga na almost 100,000 people ang pumunta doon
na ayaw balita ng media. Again, Senator Bato, I know you're watching. Kasi nakarating kay... you know what? Thank you so much palang ang mga palangga. Nakarating sa atin na nababasa, okay, ni Senator Bato yung mga mensahe ninyo. So somehow, na binibigyan natin siya ng pressure. And it's our duty bilang isang Pilipino na pressure natin sila. And again, alam na ni Senator Bato, kaya hindi kailangan niya mag-statement. Senator Bato, kailangan mo mag-statement. Or kung hindi ka man mag-statement na natanggap mo na yung letter, dapat magpatawag ka na ng Senate hearing. Isunod mo na tong stage, pero mamaya na tayo dadako din sa stage yung pagkahuli. So ngayon, yan yung good news natin. Dalawang good news, si Lazo nabubuang. Nadyadyuang siya sa alindog ko. Kuting kasi kayo Pulboronic government kasi kayo, mga jutang ginemis kayo. Ayan. Ayan, ganda ng shirt. Okay, ngayon mga kababayan. So ulitin ko, Senator Bato, I know you're watching. Alam ko ang mga kalbo swerte di ba? Kaya nilalambing ko yan, nahihipo ako. Di ba may mga ganun tayo ng bata? Pahipo naman. Pahawak naman, di ba? So anyway, nakarating na po sa kanya. So we are waiting and we are excited na maipatawag itong si investigating agent. And doon sa nagbabalak, ikaw Lisa Tanas, ikaw Marcos Jr., ikaw Lasso, lahat kayo mga yawa mo, mga jutang ginimis, huwag kayong magbalak na ipagurgur ang investigating agent o kung sino man na mga nakapirma doon sa mga papeles na nakatago pa dyan sa PIDEA. And I hope nakatago pa, hindi nyo sinunog o pinunit. Kasi possible yan. Dahil bangag yung nakaupo Wag kayong magkakamaling manakit ng investigating agent kasi wala na ring saysay kung sasaktan nyo siya or gugurgurin nyo. Dahil napag-alaman ko sa aking puting ahas ay nasa safety deposit box na. Parang alahas lang at pera, di ba? Yun lang yung term na gagamitin natin. Nasa safety deposit box na ang mga dapat lumabas o ilalabas. Okay, nasa safe na. So kung ano man ang gagawin ninyong paggugurgur sa amin, maglalagay at magpapalubog lalo sa inyo. At lalo niyong gagalitin ang taong bayan. At jutang ginemis kayo, hindi na kayo magtatagal dyan. So yan ang ating dalawang good news. But again, we have to pray so hard na hindi nila saktan yung mga taong, hindi lang isa, dalawa, tatlo, later on, na magiging resource person para ipatawag. Kaya, dito sa tagpong ito na nakarating sa atin, na-acknowledge ni Senator Bato, okay? Yung letter na yon, ibig sabihin palangga, yung pinalabas nating mga papel is legit. Hindi siya AI. Alright? Huwag niyo muna awayin si Senator Bato. Huwag muna. Kasi kailangan nating, hindi pa nga di ba mayroon pa nga siyang April 29? Kaya di ba sabi ko sa kanya, challenge natin siya, make it or break it. Di ba? Hi, Pinoy for life, my darling Clementine. Hanggang 2 years lang na kaya ni Kuting sa college, baka hanggang 2 years lang din siya ngayon. Possibly, di ba? Yun nga, palangga. So, ito makinig kayo mga palangga. Huwag muna tayo mang-away. Okay? Ang aawayin natin yung mga bangag. Bigyan natin ng chance si Gardening and Daily Life, thank you. Bigyan natin ng chance si Senator Bato na gawin niya yung tama. Andito naman tayo Di ba? Nakikita nila tayo, lalo na ang dami natin. Di ba? At every night, libo-libo tayo, daang libo. Less than 24 hours, nagdadaang libo, across social media, nagmi-million-million tayo every day. Kaya yung boses natin very powerful. Now what? Okay? Senator Bato shout out sa'yo. Okay. So itong jutang ginemes na stage na pulburon, teka lang stage na pulburon na ito, gusto ko lang munang batiin si Attorney Francisco Chongson and Abraham
Villanueva. Thank you po for watching sa aking alindog. Thank you, Bel. Kaibigan ni Bel, thank you po. Ngayon, ganito. Minabuti nating i-transcribe yung sinabi ni Kuting diyan sa paghuli doon sa 1.8 toneladang shab-shab na nakalagay sa van. Okay? I-topic muna natin kasi si Sas, napakaganda ng kanyang analysis diyan sa kanyang Facebook page. Yung tungkol sa driver, yung driver ng van na Filipino, I believe Filipino-American kasi may accent, then well-connected yung taong ito. So maganda yung explanation ni Sas dyan, well-connected yung driver na yon na binayaran lamang daw siya ng 6,000 pesos just to drive that worth 3, mag-base na tayo sa kanilang computation na itong mga bangag na ito. 13.3 o 13 billion. Lagyan natin, i-flat na lang natin. So imagine mo, ang ganda ng ni Palangga, ng research ni SAS. Dahil worth 13 billion of illegal na pulburon. We called it pulburon. Okay? Kasi yung favorite ni Kuting, yung high-end, at saka eto nga ang pulburon na nahuli or shab-shab. Imagine nyo, gamitin natin yung ating ang ating critical thinking, ang ating senses, lahat, sabi ko nga, pang-elementary lang ito eh. Pinag-drive o binayaran itong driver na ito na well-connected sa mga politicians, artista, nakikita lamang siya ng 6,000 pesos for that particular trip. Okay? Sa part niya, dun sa driver, okay, hindi ka panipaniwala. Okay, na magdadrive ka ng ganon, 6,000 pesos lang. At tanga to, di ba? Pa-English pa nga, di ba? Kasi PhilAm, dating Navy SEAL ba ang drama niya o whatever. Galing siya sa military or, well-connected nga. Kung well-connected ka at ang portrayal mo sa iyong mga Facebook page ay matalino ka, magaling ka, PhilAm, chuchu-chuchu. Tanga ka ba na isasakay mo ang isang kontrabando na hindi mo tatanungin ano ang laman yan? Ano ba yan? Tawas, kamote, ketchup, o whatsoever? Diba? Doon pa lang sablay na. Papunta tayo mamaya kung bakit ito'y cover up, stage, Kasi, kahit ikaw sa panahon ngayon, uutusan kita, Timberland, I love you Palangga. Shout out to all men and women in uniform, Commander in Chief, yun yung Palangga. Ngayon, utusan kita, alright? Ano natutusan? Even you taxi drivers, tricycle driver, di ba? Pag may nagpapahatid sa inyo, may nagpapakarga sa inyo, may bitbit, o may isasakay sa motor nyo, o sa tricycle nyo, or sa jeep, o whatever. O ano po yung bitbit nyo, Nay? O sabihin naman niya, ito yung mga manok, o mga pusa, si Kuting ito, o mga ahas, mga ganon, di ba? So that is the normal way of conversation ng isang driver at isang pasahero. Ay, jutang Jenemis, punong-puno yung van and questionably pa yung weight ng 1.8 tons na supposedly hindi ma-accommodate ng van na yon based, ang dami na nag-explain yan, mga specs, thank you so much. But hindi na tayo madadako dun sa pagkahaba-habang mga specs. Dun tayo sa basic. Okay? Questionable na isinakay ang kontrabando na yan sa isang malaking van. Okay, fine. Dito muna tayo kay driver. Okay? Si driver ay ang portrayal, magaling, PhilAm, chuchu, well-connected. Tanga ba yan? Na hindi niya tatanungin, imagine mo punong-puno, ano ka gago? Ano ka bangag? Honest bangag ka. Oh, I think bangag. Kasabot ka ni Marcos Jr. Bangag na bangag. Meron bang sira ulo? Meron bang matino pala? Meron bang matino na sa katamang kaisipan na pupunuin yung sasakyan mo, idadrive mo, babayaran ka ng 6,000 pesos na hindi ka nagtanong kung ano ang kargamentos mo? Kahit elementary ka lang, kahit grade 1 lang ang inabot mo. Grade 1 lang ang inabot ko. No read, no write pa ako. Diba? May ganong kanta. Da-da-da-da-da-da-da-da. Tinginingining. Karaoke, mayroon pa akong. Anyway, kahit hindi ka nakapag-aral, magtatanong ka, ano ang ikakarga mo sa sasakyan ko? So that's number 1, failed. Obviously, stage.
So marami tayong anggulo na pag-uusapan. Kasi ang sinabi ko sa inyo dyan, kagabi, at yun ang informasyon na nakuha natin, doon sa mga yung mga enforcement people mismo na nag-tip sa atin na, Miss Maharlika, random ito. Okay? Random ito. So ngayon, mga palangga, tapos na tayo. Bago gusto nyo pang idagdag dyan, tapos na tayo dun sa side ng driver. Okay? Sa side niya na syunga, bangag, na hindi mo tatanungin kung anong laman. Punta tayo dun sa side ng pulburo, ng, what do you call it? Ng drug lord. Okay? Doon tayo pupunta sa side ng drug lord. Kung ikaw ay pulboronic lord, like this, like Kuting, o yan, o. Tingining, tingining. Kung ikaw ay pulboronic, ito, mga kababayan, you are risking 13 billion worth of kontrabando o epektos, benedictos, adictos. Magtitipid ka na 6,000 pesos lang yung van na rerentahan mo. Magtitake ka ng chance. The fact na kontrabando yung bit-bit mo, anong klasikang drug, pulburon lord o pulboronic? Bangag ka. I-risk mo yung ganong karaming pulburon sa isang ban lang. Ang mga sindikato, di ba? Nagsusugal yan, di ba? Nagsusugal. Paano ka sabihin nagsugal? Para mga sindikatong mga negosyante. Pag oras ng eleksyon, nagsusugal sa parehong magkakalaban na presidente. Kunyari, nagsugal kay Kuting, nagsugal kay Lenny,